mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, nagiging kay Satanas yun. Kasi ang sa Diyos, ang wika ng Panginoong Hesus, ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kasulat na ang bagong Jerusalem sa Davao. Wala yun. Hindi nakasulat na ang Diyos, yung kanyang trono, aalisin niya sa langit, dadalhin niya sa Davao. Yung trono ng Diyos, hindi po aalisin ng Diyos yung kahit kailan sa langit. Permanente ang Diyos eh. Hindi naman siya squatter para maglipat-lipat siya ng kanyang trono, ng kanyang domain. Hindi po ito, mga kababayan, hindi po ito pang-aatake, Para lang ipakita ko sa inyo, may mga aral, wala sa Biblia, hindi tinuturo ng Biblia. Kaya, kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang ating tatanggapin. Yun lang ang ating sasampalatayanan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol. Ituro niya sa kanila ang lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, umpisahan natin. Ang unang aral niya, bautismo, mga kapatid. Anong katunayan ang unang aral ni Kristo sa isang dating hindi mananampalataya? Pero pag nakinig sa Kanya at sumunod sa Kanya, ang unang aral ay bautismo. Alam nyo, si Pablo, yung Apostol Pablo pinag-uusapan sa mga relihiyon, yan po, hindi dating Kristiyano yan. Yan po ay miyembro ng Judaismo, si Apostol Pablo. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung nasa panahon na siya'y nasa relihiyon ng mga Hudyo, ang ginagawa ni Pablo, inuusig niya yung iglesyang itinayo ni Kristo. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo. Ngayon, mula sa relihiyon ng mga Hudyo, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Nung tawagin siya, ang unang-unang sinabi kay Pablo, 22:16 ng Gawa. Pakinggan nyo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang unang-unang ipinapasunod po kay Pablo, nung matawag na siya bilang isang kaanib sa iglesia, ang sabi po ni Ananias sa kanya, bakit ka nagtitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang unang utos na ipinapatupad ng Diyos kay Pablo nung siya'y umalis sa Judaismo at tinawag siya ng Diyos, magtindig ka, magbautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ito po ang patunay na ang unang utos ay bautismo para maging kaanib sa iglesia ng Diyos. Kasi pagkatapos na mabautismuhan, si Pablo ay naging kaanib sa iglesia ng Diyos. Pakinggan nyo ang 1:2 ng unang Korinto. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ayun, maliwanag po si Pablo, dati nasa relihiyon ng mga Hudyo, nasa Judaismo. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kung natatandaan niyo yung Galacia 1:13, aking nilipol at inuusig na malabis ang iglesia ng Diyos.
Yung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ni Kristo at mga naunang apostol, yung inuusig niyang iglesia, doon siya tinawag. Nung tawagin siya, ang unang sinabi sa kanya, magtindig ka, magbautismo ka, ugasan mo ang iyong kasalanan. Kaya yun ang unang-unang aral na ipinatanggap kay Pablo para siya maging kaanib naman ng iglesia ng Diyos. Kaya nung bandang huli, sabi niya, si Pablo, tinawag na apostol ni Jesucristo, siya may sabi nun, sulat niya ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Nagtuturo na ngayon siya sa iglesia ng Diyos. Kaya mula sa Judaismo na inuusig niya ang iglesia ng Diyos, naging kaanib si Pablo sa iglesia ng Diyos na kanyang inuusig. Ang katunayan noon, dun sa Galacia 1:22, basahin po natin. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang ganda ng istorya, no? Sabi ng mga unang Kristiyano, yung umuusig sa atin ng una, ngayon ipinangangaral niya ang pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya, nung nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Nung tawagin siya ni Kristo, naging kaanib siya dun sa iglesia ng Diyos. Ang usapan ngayon ng mga miyembro sa iglesia dun sa Judea, ang sabi, yun ikang umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang liwanag Ang inuusig ni Pablo, iglesia ng Diyos, yung inuusig niyang iglesia ng Diyos, doon siya naani bandang huli. Ayun. Kaya, ang unang-unang ginanap ni Pablong aral ay magpabautismo, mga kapatid. Pero hindi po namin ipapaganap sa inyo ngayon yan. Magsuri muna po kayo kung kailangan ba na magpabautismo kayo o umanib sa iglesia. Kasi yun pong pagbabautismo, yun ang formal na pag-anib sa iglesia sa Biblia. Gaya ni Pablo, na dating miyembro ng Judaismo, umanib sa iglesia ng Diyos, unang-unang ginawa niya magbautismo. Yung kasi ang sabi ni Kristo, gumawa kayo ng alagad sa mga bansa, bautismoan nyo sila, pagkatapos turuan nyo silang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Maliwanag na ang bautismo ang pangunahing aral para linisin ang kasalanan ng isang taong kagaya ni Apostol Pablo, na nang una ay nang uusig sa iglesia, nung tawagin ay binautismuhan sa iglesia para maging kaanib sa iglesia. Maring itanong ng kahit na sino, bakit? Kailangan ba ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, mga kapatid? Kailangan ba yon? Basahin natin ang 2:41 ng Gawa. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Lahat ng tumatanggap ng aral ng salita ng Diyos na ipinangangaral ng mga apostol, binabautismuhan po. Kaya para maging kaanib sa iglesyang totoo, unang-unang ginaganap ay pagbabautismo. At yung mga ngaral ng mga apostol, yung anwikang mga nagsitanggap ng salita, nabautismuhan. Nabautismuhan para ano? 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan,
at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ayon. Yung palang mga nagsisitanggap ng salita, nagpupuri sa Diyos. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw. Sa ibang salin po, idinaragdag sa iglesia araw-araw yaong nangaliligtas. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayon. Yung mga tumatanggap ng salita, araw-araw, binabautismuhan yung tumatanggap. Nung isang beses nga, 3,000 kaluluwa ang nabautismuhan at idinaragdag sa kanila o sa iglesia, araw-araw yaong nangaliligtas. Lahat ng tumatanggap ng salita, nagiging karagdagan sa iglesia. Yun po ang nakalagay sa English. The Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya, ang formal na pag-anib sa iglesia ng Diyos na totoo, yun po ay dadaan sa bautismo ang isang tao na tatanggap ng salita. Pero bago bautismuhan, dapat munang tumanggap ng salita o ng aral. Kaya hindi namin kayo babautismuhan ngayon, mga kapatid. Pag-uumpisahan natin ngayong pag-aralan ang aral na pagka matatanggap ninyo, ang unang gagampanan ninyo ay bautismo. Yung tunay na bautismo sa Biblia. Pero for the meantime, hindi po yan ang ating gagampanan. Susuriin muna natin yung aral at pag narinig nyo, kung matatanggap nyo, saka magaganap yung kayo ay babautismuhan. Pero kailangan po yung bautismo kasi yun ang formal na pag-anib sa iglesia. Utos po ng Diyos kasi yung lahat ng tumatanggap ng salita, idinaragdag sa iglesia. Nagiging karagdagan ng mga kaanib sa iglesia yung mga tumatanggap ng salita. Paano kayo maaanib? Kung hindi naman namin ipapaliwanag yung salita ng Diyos sa inyo. Pero kailangan munang maipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Kung matatanggap nyo, magiging karagdagan sa iglesia ang isang taong nakatanggap ng salita pagkatapos na siya ay mabautismuhan. Ayon sa Biblia. Ang katunayang yung pag-anib sa iglesia, kasi ganito yan mga kapatid, hindi ko talaga pwedeng tiisin na hindi masabi. Kung nakikinig kayo nung 700 Club, ang sabi nung puno ng 700 Club, hindi kakailangan ng iglesia. Yon. Mabuti ilagay natin sa screen. Kailangan ba ang pag-anib sa iglesia? Ang sabi ni Pat Robertson, eto, basahin natin ito, kapatid na Luz. Ito po ang sagot ni Pat Robertson, salin sa Pilipino ng The Answer, 100 Questions Filipino Ask, page 58 to 59. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Hindi pala makapagliligtas ang pagpasok sa iglesia. Bakit si Kristo nagtayo ng iglesia? Hindi ba dapat nag-iisip din tayo, mga kababayan? Wala palang kwenta ang iglesia, hindi pala kailangan sumapi. Bakit tinayo ni Kristo ang iglesia? Isang napakalaking issue ito na nagpapakita ng pagliligaw ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos nagtayo ng iglesia. Ibig sabihin, nagtayo ang Diyos ng iglesia para itakwil mo lang, wag mo lang pansinin, wala palang kwenta, ganon. Ganon ba ang Diyos? Tatayo ka ng iglesia, tapos di naman pala kailangan. Para kang bumili lang isang estatwa, nilagay mo sa gitna ng sala, wala naman pala, hindi naman pala kailangan, istorbo lang. Hindi po ganon. Sa Biblia, kaya itinayo ang iglesia para aniban ng tao. Na ang tao'y sumapi sa iglesia. Utos po ng Diyos yun. 3:6 ng Efeso. Pakinggan nyo.
na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Kita nyo? Salita ng Diyos ito. Yung mga hintil, kagaya natin, ang hintil po sa Biblia, lahat ng bansa labas ng Israel. Lahat ng bansa labas noong mga inakay ni Moises, tinatawag na mga hintil. Kaya ang Pilipino, Amerikano, Hapon, tayong lahat ngayon, mga hintil tayo. Gentiles ang tawag. Kasi hindi tayo kabilang doon sa Israelites. Ngayon, ang mga hintil ang wika, tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Alamin natin, alin ba yung katawan na sasangkapan ng mga hintil? Alin yung katawan? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung katawan, mga kapatid, yun po ang iglesia na itinuturo sa Biblia. Yung iglesia ang tinuturo sa Biblia, dapat tayong mga hintil maging sangkap noon, maging members. Kung babasahin natin sa English, kapatid na Daniel. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Ang liwa-liwanag, ang mga hintil, the Gentiles are fellow heirs, tagapagmana, members o kasangkap ng katawan, members of the same body. Alam na natin yung katawan, yun ang iglesia. Ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng iglesia. May bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag kung gayon, mga kababayan, na ang pag-anib sa iglesia, kalooban ng Diyos, magiging sangkap tayo ng katawan o ng iglesia. Hindi natin pwedeng sabihin na ang kailangan ko lang si Kristo. Eh si Kristo nga ang nagturo ng iglesia eh. Tapos, ayaw mong tanggapin ngayon yung iglesia ang tinuro niya. Anong kahulugan nun? Si Kristo lang kailangan mo, yung iglesia hindi. Eh si Kristo nagturo ng iglesia eh. Kundi ka ba naman ano? Wala ka bang utak? Siya nagturo ng iglesia, tatanggapin mo siya, ayaw mo ng iglesia, eh siya nagturo nun. 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, eh hahatulan siya nung salitang sinalita ko sa huling araw. Kita mo yan. Pagka pala hindi mo tinanggap yung salita, tinatakwil mo yung nagsalita. Ang liwanag, tandaan niyo mga kababayan, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Eh pagka pala sinasabi mo, tinatanggap mo si Kristo, ayaw mo naman yung salita ni Kristo, eh tinatakwil mo si Kristo. Isipin niyo mga kababayan, pagka sinabi mo na tinatanggap mo si Kristo, eh tinatakwil mo naman yung salita ni Kristo. Eh paano yun? Itinatakwil mo si Kristo. Ang kailangan lang daw si Kristo, hindi kailangan na iglesia. Kailangan nga eh. Turo nga ni Kristo yung iglesia eh. No? Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. At pag tinanggap mo yung salita niya, kasama sa itinuro niya ang iglesia. May iglesia siyang itinuro. At yun ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kung tatanggapin mo siya, tatanggapin mo yung salita niya, yung itinuro niya. Isa doon ay ang iglesia. At kailangang umanib ka doon sa iglesia na itinuro niya. Hindi ko sinasabi yung mga hindi nakarinig, hindi ko sinasabi yung nasa bundok, hindi ko sinasabi yung mga namatay nung araw na wala pang imprenta ang Biblia. May hustisya ang Diyos para sa kanila. May awa ang Diyos para sa kanila. Pero yung mga nakakarinig ng aral,
May aral tayo naririnig. Isa sa bahagi ng aral na yon ay ang pagtanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Basahin po natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging Like and share. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. To God be the glory.